Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa garapata or ticks kung paano makontrol ang infestation nito sa bahay natin. Dahil napakadelikado sa aso ang garapata. Nagdadala ito ng maraming sakit. Yung isang aso ko nga nadali niyan 2 years ago. Bigla na lang hindi makatayo at makagalaw at hinihingal. Sinugod namin sa vet, na emergency rate pa nga kami kasi gabi na. Ayun, 10,200 pesos ang aking nagastos. Kasi kailangan na ipa-blood test. At yun nga, lumabas sa blood test na mayroon siyang 4 na sakit galing sa kagat ng garapata. Kaya pangalagaan natin ang ating mga aso laban sa kagat ng garapata. Ganito ang ginagawa ko para maiwasan ang pagdami ng ticks or garapata sa bahay namin. Kapag nakakita ko ng garapata, nilalagay ko yan sa sabon or sa Clorox or kahit sa basta lason para sa kanila. Huwag tirisin ang garapata, lalo yung babae, kasi kung may itlog yun, hindi rin namamatay sa tiris, kundi kakalat lang, mabubuhay pa. Last month, sobrang nangangati sila, kaya umorder na kami online ng fipronil. Effective naman siya sa aming mga aso at madali lang siyang i-apply. Kasi kung nagkaroon na ng ticks infestation sa bahay mo, kahit anong linis mo, hindi na maalis yung garapata. So kailangan mo nang applyan ng gamot ang iyong mga aso. Kahit na-applyan na natin ng gamot sa garapata ang ating mga aso, huwag tayo pakakasiguro na hindi nababalik yung garapata. Kasi yung mamamatay lang ay yung nasa katawan ng aso. Ay paano yung mga nasa sulok-sulok ng bahay, yung mga nagtatago? Siyempre buhay yun, nag-aantay lang yun na mawala yung pangontra ng mga aso at babalik yun sa katawan nila. Kaya kailangan natin maglinis ng ating bahay, araw-araw. At syempre, yung higaan ng ating mga aso. Buti na lang yung mga aso ko ay hindi nasanay sa blankets or kumot. Mas gusto nilang humiga na lang rekta sa sahig. Siguro dahil malamig-lamig ang sahig, kaya mas gusto nila yung ganon. Kaya wala akong madaming labahin ng mga kumot nila, maliban sa kanilang mga towels. Itong mga gilid ng bahay natin, kailangan natin vacuum ng maigi kasi may mga siwang-siwang yan. Sumisiksik ang mga garapata dyan. Kahit sa pagitan ng tile, sumisiksik ang mga garapata dyan, lalo yung maliliit. Labahan yung ating mga sofa covers. General cleaning weekly. Magandang exercise din ang paglilinis ng bahay, ha. Minamap ko muna kasi tapos pinavacuum. Pati sapin sa kama ay laging palitan, lalo kung dito palagi natutulog ang mga aso o nagtatambay, kailangan talaga laging malinis. Pati mga kornisa, kailangan nating vacuumin kasi ginagawa ring hiding place yan ng mga garapata. Kasi nung nagkaroon ng tick infestation dito sa bahay, marami kami nakitang nakasiksik dyan. At syempre, yung ating mga aso ay kailangan paliguan, lalo kung nangangamoy na. Gumagamit din ako nito, panlinis. Madalas din dito tumambay yung aking mga aso. Kaya kailangan din itong linisin. Kasi ang garapata ay hindi lang naman yan galing dito sa loob, kundi galing din yan sa labas. Kasi may mga aso din sa labas. Ang garapata ay mabilis yan gumapang. Naghahanap ng aso. Ngayon, kung may gamot yung gate mo or malinis ang gate mo, ay maaring hindi sila papasok, di ba? Ang pagkakaroon ng aso or ng mga aso ay hindi biro talaga. Kailangan mong maging responsible sa bahay mo at sa mga aso mo. Kasi kung hindi, ay talagang mangangamoy aso kayo or mapupuno kayo ng garapata. May mga sakit din daw galing sa garapata na pwedeng makuha ng tao. Kaya guys, kailangan natin talagang linisin ang ating bahay. Ito yung aming rooftop. Ito yung pinaka-playground ng aking mga aso. Minsan parang kawawa na hindi sila nakakalabas or nakakahalubilo ng ibang aso. Pero parang may advantage din kasi hindi sila nahahawa ng garapata galing sa ibang aso.
May mga aso kasi dyan sa kabila, naririnig nila, kaya sila tumatahol. Ano yun? Tama na, tama na.